The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810am ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kaalaman. Kita'y dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Su dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, TOB, the overall vanity for colored hair, Moto Tires, to pursue tire excellence, Motoman helmet and accessories para sa safety mo to, at ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Yes, good morning Pilipinas. Good morning Makati. Teka muna. Hindi pa yata ni si Sir ni Camille. Tingnan muna natin ko yung Ruel sa ating page. Ayun, na-share na. Okay, maraming salamat sa mga nakikinig sa amin ngayong umaga. Naku, ang bilis ng panahon ko yung Ruel. Marso 2 na. Yes, nga. Parang, next week, December na, Pasko na. pag malapit mag-bear. Magandang umaga sa lahat ng mga listeners, no? Medyo maraming mainit-init ngayon. Kagaya na ngayon, Mainit pa di siyempre magma-March na eh. March na eh. March na? Fire Prevention Month. Kaya dapat bigyan natin ng babala ang mga tao na mag-ingat. At siyempre, wag nang maglaro ng apoy. Naglalaro ba ng apoy? Kakatapos na ng February, naglaro ng apoy. Pagkatapos sa February maglaro ng apoy, pagdating ng December, March, wag na. Wag na, ganun ba? Biro mo na itala pala. Hindi nga, halos araw-araw ako nakakarinig ng bumbero na nasa kalsada, no? Ibig sabihin, ito nga lumalabas sa kanilang talaan sa listahan, umaabot ng 3,044 ang cases, incident ng fire. Sa loob lang ng mula nung January hanggang etong March. Yung kagabi lang, may narinig din naman ako . So, talagang mag-ingat-ingat to. Base sa kanilang, one of the causes, yung... faulty wiring siguro. Hindi Ano? Yung paninigarilyo. Ganun? Paninigarilyo. Oo. Na siguro na tapon dito, tapon doon, na inflammable materials, ayun nagkakos ng sunog, karamihan. Pangalawa lang yung sasabing faulty electrical wiring. Actually, electrical ignition yun due to overloading di ba? Kasi minsan sa isang saksakan Dami. Dami. Hindi kaya ng wire. Pa. Dapat mga ganun daw, mga 4 o 8 amperes ng wire mo mataba. Hindi Kung 1 ampere lang. Merong 14, 12. Habang tumataas ang number niyan, numinipis yung wire. Habang mataas ba? Pag tumataas yung system mo. Dapat pag marami kang konsumong kuryente, mas makapal. medyo makapal yung Okay. yung ampere nga. Mataas dapat ang ampere mo doon. So, karamihan kasi nagsasaksak lang kung saan. Nakashare na ba Kuya Ruel? Hindi ko pa nakikita. Nakashare ba sa ating page ang live ngayon? Paki-check. Hindi pa rin pero di ba, sige, papashare natin. Okay. Sige. Tingnan natin Sige, Kuya Roy, baka may babatiin ka sa mga kaibigan natin. Oo nga, siyempre, belated happy birthday kay Ma'am Rosalie, branch head ng Maybank Quintin Paredes. Pagdating ko, ang daming handa Dahil handa ba? At siyempre,
congratulate din natin yung mga ating kuya na naging finisher ng kakatapos na Boss Ironman Motorcycle Challenge ng 2024. Itong sila, siyempre ang aking kuya Edgar Ventura, si Kuya Gob John Mercado, at si Kuya Vice Gob Fred Salonga. Ang layo niya na para Saan para- sila tumatakbo, Kuya Ruel? Actually, hindi ko nga alam yung route. Pero ilang araw yan, walang tigil. Siyempre, batiin ko rin ang aking kuya, si Kuya Vic Dela. Kasi 30 years na siya in service niya sa PLDT. Siyempre, maski na private yan, still, congratulate ko rin dahil siyempre sa community. Hindi pa siya pa-retiro, Kuya Ruel? Hindi pa. Okay. Mag-asawa pa nga eh. Ganyan ba? Ganyan ba? 30 years in service na eh. Sa PLDT. So, siya ba yung sa ating kaibigan dyan sa May Las Piñas na maraming Nahuling mga nagnanakaw ng cables, di ba? ng kable? Oo. At saka mga nagtatamper yata, di ba? Mahal kasi ang mga congratulations, nagtyaga sa isang kumpanya. Sabi, maganda yung serbisyo ng PLDT sa kanya. Pero sa ibang tao, hindi. Abot-abot ang di ba? Nagbabayad kami, putol. Tapos, ganun din ang binabayaran namin, buo. Di ba? Actually, natanong ko nga sa kanya yan eh. Sabi niya, minsan hindi talaga maiwasan kasi may mga nagnanakaw talaga ng wires. Minsan kaya nawala yung serbisyo sa PLDT. Kasi may talagang nagtamper. Minsan may nagtatap. Kaya kailangan din na talagang... Meron system loss din kaya? Patan mo nga kaya... Ay, walang system loss ng PLDT. Meron lang yung Meralco. Meralco lang, Pero, actually, yung system loss yun, yung mga nagnanakaw ng electricity. Kahit hindi tayo nagnanakaw, binabayaran natin. Kasi nakapatong sa atin eh. For example, naglabas ang Meralco ng 500 kilowatts. Ang gamit natin, 400. Yung 100 is nakaw na yun. nakaw. Still, ang babayaran natin, yung mga legit 500 kilowatts. Pa rin. Oo, ganoon. Pero at least yun, nakadeklarado na kasi yun ang tiyatanong nung araw no? Ngayon, ito ang magandang issue ngayon. Maynilad. Sakop ka ba ng Maynilad, Kuya Ruel? Hindi. Ano ba? Hindi ko alam eh. Kasi wala kami tubig eh. Hindi, pero itong Maynilad Maynilad, Hindi nga, kung hindi naman yung Maynilad, meron silang ito ewan ko kung maraming nakakaalam at baka tayo pa lang. Ano? May penalties pala dyan Kunyari, hindi ka na, bukod sa reconnection fee, may penalty na walang sa resibo. At inamin yan ng mga staff ng Ay, oo, Maynilad. totoo yun. Ha? Oo, meron akong isang bahay. Akala ko wala ka tubig. Hindi, meron akong isang bahay. 3 taon na hindi ginagamit. Putula. Siyempre, wala ka na mautang, di ba? Pero pag i-connect mo, ang dami ng utang lalabas. Maski hindi mo ginamit ng 3 years, may mga charges. May charges. Diba? Hindi, ito, nakakaduda, Yung Maynilad, makinig yung Maynilad. Bahala siya. Basta, ganun para aware din publiko. Di ba, pag naputulang ka, mga higher ups, so sila lang. Pag naputulang ka, may reconnection fee sa Maynilad. Okay. Diba? Kasi nga, putulan So, babalik nila. Kahit pala naputol yun, tumatakbo raw ang metro. Yun nga. Tapos, iba, kunyari, pag mapuputulan ka pa lang, may isang insidente, mapuputulan ka pa lang, hihingi ka ngayon ng do sa tao, sa magpuputol. Baka, sir, meron kaming rito kasi baka pwede next week mo na lang putulan. Makikiusap ka. Yung palang pakiusap na yun, Kuya Roel. Di ba yan? Siyempre, abutan mo kahit pamerienda yung magpuputol, di ba? Yung Maynilad. Pero yung pakiusap mo pala yun, may bayad dun sa opisina yun, 500. Penalty, na inamin ng mga taga Maynilad dun, na wala raw sa resibo yun. Kundi pag pumunta ka sa opisina nila, dun lalabas na may penalty ka. At pag nagbayad ka, kung wala dun sa resibo, kunyari, nagbayad ka sa bayad center o sa man, wala. Kundi susulat lang nila yun sa resibo mo, 500 ang kwenta, tapos papakita mo. Kasi, di ba, pag nagbabayad ka sa mga bayad center, yung account number mo lang, siyempre, tsaka yung name, di ba? Tapos yung total ng babayaran mo, yun yung papakita mo. Hindi pala kasama sa resibo yan. Wala pang resibo. Wala. Yung 510, Pati tubig may kotong. Ikaw talaga, 510 yun, babayaran mo. Sa mga, baka mga nakakaalam, baka hindi mo nakakaalam dyan, sa mga subscriber mga,
consumer ng Maynilad, no? Alam niyo yun, nakikiusap kayo, kala nyo libre. Yung pakiusap nyo, kumita na yung nagpuputol, May kumita pa bayad. yun, Oo. yung tanggapan. 510, walang resibo yung Kuya Roel. Baka at least tayo pala nakakapag... Ibig mo sabihin, pagka nagbigay sila ng disconnection notice, meron kagad, recorded kagad doon sa opisina. So, di lalabas yung kunyari, babayaran mo 500. Tapos magbibigay ka pa doon sa para hindi niya i-disconnect. Ganon? di ba, kunya, siyempre, di ba, baka pakisama naman, makikisama naman yung magpuputol, yung Maynila, no? Siyempre, kasi may bata ho kami rito, baka pwede yung sa ano yung naputulan, magbabayad naman kami. Basta umabot ka ng disconnection fee, kahit na makiusap ka, hindi ka nga puputulan, pero may penalty ka 510. In total, 510 na walang resibo. Inamin ng Maynila dyan, Oo. na walang resibo. Dahil tayo personal, nagtanong, walang resibo. Yung binabayaran mo sa kanila, baka dapat maalam ng MWSS yan, di ba? Oo nga. Kasi itong concessionaire itong Maynila na ang daming reklamo, pag pumunta ka pala dun sa opisina nila, ang daming reklamo, isa lang yung mag-entertain sa'yo. Tsaka naka-template pa yung sasabihin. Oo nga. At saka, Diba? minsan, maski na pa, yung hindi mo na nga mainom yung tubig dahil may amoy na May bayad pa rin. May bayad pa rin. Oo, di ba? Pero nung araw, di ba, Kuya Romel? Nung araw, naliligo ka. Pwede mo rin inumin yung tubig na pinaliligo mo, di ba? Ngayon hindi pwede, di ba? Hindi naman. Dati tsaka libre pa nga yung tubig nung araw Sabi nga, dati nga narinig ko kay Pastor Eli Soriano. Ano sabi? Ibinigay ng libre ng Diyos. Oh. Dati bigay mo rin ng libre, bakit mo pinapabayad sobra-sobra? sabi ni Irene na Taiwan na magandang umaga, sirs. At saka kay Anyong, good morning, Double R sa Radyo Bandido. Yan. Yan, at least alam nyo, baka hindi nyo alam na yung pakiusap nyo na yun, that's aabutan mo yung yung bubutol, di ba? Alam mo, nakalibre ka. Oo. Abot, 100 lang naman. Pero yung pala, dahil nakatanggap ng disconnection fee at hindi mapuputol, di ba? Dahil nakikusap ko doon sa magpuputol na magsasara ng bulb mo, di ba? May bayad pala yun, 500 din. Alam mo, nung nandun tayo, Diyan tayo hindi umuunlad yan nagpunta yung, walang resibo yun. Yun ang nakakano doon, duda. Di ba? Nagbayad ka sa isang pribadong pero walang resibo. Di ba? At saka masakit doon, maski na hindi mo ginagamit, kung magkano yung average na consume mo, maski na 3 taon mo na hindi ginagamit, Although maliit lang naman babayaran babayaran. mo. Oo. Hindi, mahal. Mahal pa rin. Oo, mahal. Hindi, ito nga nagulat ako babayaran niyang tubig is something 14,000 lang. Pero yung babayaran niya penalty, 7,000. Yun nga Dahil diba? 15 beses na raw siya nakiusap. Yung nakiusap pala na yun sa Maynila. May bayad 510, Kuyang Ruel 510 yan ang total na talagang Masakit babayaran. talaga. Dapat Penalty. yan, di ba, pag ako, okay, pinutulang kita, automatic hindi na kita sisingilin dahil putol na Tama. Diba? Pero hindi dire-diretso. Kung ang average consume mo is 200 diretso monthly. Kaya parang Iba, di ba dapat Diba? balik na lang sa gobyerno yan. Bawin nyo na yung 25-year na concessionaire dyan sa Maynila na yan. No? Ako, although wala pa tayo narinig sa Manila Water, sa Ayala naman yan. Itong Maynila, pinatatakbo ng, I think, DMCI tsaka ng Pangilinan Group. Ganun ba? So, ito, kaduda-duda ho yan. Yung kaya magugulat dapat, yung pupunta ron, Maynilad, na may penalty kami. May bayad pala yung penalty. Dapat magkaroon din ng Senate inquiry yan. Ayan, dyan si Senator Diba? Kaya Trabaho trabaho niya mo, yan hindi yung kung ano-ano. Para bigyan ng linaw ang publiko tsaka yung mga di ba? Tama. Tayong mga subscriber ng tubig. Tubig, babalikan natin yan, Kuya Ruel. Dahil nga sa mga nagbumotor ngayon sa umakyang na to, dapat ang gamit nyo, Kuya Ruel, anong gamit dapat nila? Motoman. Ayan. Para sa safety mo to. Dahil yan ay proudly Philippine-made na sinusulong ngayon. Oo, at saka Ng tito mo. Pinirmahan na nga ni Tito Bongbong ko yan Dapat we promote and we parang be loyal to our own product. Ayan. Di ba? Promote our own product, Filipino product, di ba? Pinirma niya yung batas na yan na i-promote o isulong ang mga produktong Pinoy na dapat naman tangkilikin natin dahil kapwa natin produkto yan. At saka nag-create ka ng jobs, di ba? Kaysa import ka na import, kumikita ibang bansa, tapos tayo naghihirap. Tama. Oo. Nakagat ka naman ng surot, Kuya Roy? Nakagat ka na ba ng surot? Surot? Oo. Hindi pa ba? Meron din Oo, kasi bisan Baka naman surot ng chicks ba yung surot? Ayan ang uso ngayon yun. Pero ngayon may bago na ngayon. Daga naman. Pamanin sa mga nag-aalmusal, di ba? Sa ating tanong na poll question natin ng Boto Tires, di ba?
ang Boto tires at ang Winda tires ng 4 cars at ang Boto for trucks na mayroon silang planta dyan sa may San Simon, Pampanga. Boto tires. Okay, in pursuit of tire excellence. Yun nga, di ba, sa ating tanong na yun, yung mga peste na ba yun sa ating paliparan, isolated cases lang ba? O talagang kahit sa ibang bansa mayroon ganyan. Sabi meron daw sa ibang bansa, kahit sa ibang bansa meron yan Pero itong natin, itong paliparan, itong NAIA, di ba, laging tampulan to. Dapat, kung gateway siya, dapat talagang first class. Katulad sa, nagpunta ka ng Tokyo, Kuya Ruel, di ba? Napakaganda ng Tokyo Airport, di ba? Tama ba? O sa Amerika, maganda ba airport doon sa Amerika, Kuya Ruel? Actually, hindi pa ako nakapunta dyan sa Hindi ka mga pa ba? yan. Di ba nakapunta ka na ng New York? Sabi mo nakapunta ka ng New York. Hindi New York dati ko ba? Dati pa yun Ngayon, New York Cubao. dati yun, yung Old York pa Ngayon, New York na, di ba? So, sa ating tanong naman, sa tingin nyo ba, isolated cases lang, ibigay nyo inyong opinion, reaction, kahit na ano man yan, na komento, at suggestion. Baka meron kayo suggestion dyan sa mapakinggan tayo ng At saka masakit yung Manila sugat International kumagat, di ba? Airport Authority. Nana? Di ba masakit kumagat ang surot, di ba? Oo. Yan yung mga tinatawag na vampires. Vampires ba? Oo, yung mga surot, lamok, yung mga ipis na vampires yun Dugo yung sinisip-sip. Ang sakit nun, di ba? Masakit yun. Si Dracula, di ba? Si Dracula nga namatay No, bakit? Na-hunt kagad Sabi, di nung namatay siya, sabi niya, boss, umakit sa langit Wag mo muna akong patayin, batang-bata pa akong Dracula. I-reincarnate mo naman ako. So binalik siya sa mundo. Sabi niya, sabi nung si San Pedro, hindi kita gagawing Dracula. Pero ang trabaho mo, lumilip ang pakpak at nagsisip-sip ng dugo. Sabi? Oo, naging bat. Yung paniki. Paniki naman. Pagdating niya di na-reincarnate na. Na wala pang isang araw na hunt ulit, namatay ulit siya. Kasi pambira naman ang bilis naman ng buhay kong naging paniki. Baka pwedeng ibalik mo na naman ako ulit. Di binalik na naman siya. Nagkaroon naman siya, naninipsip ng dugo at may pakpak. Di naging lamok. Lamok naman ngayon. Okay. Di ito ang tuwa siya, nabuhay siya Maya, naku, napatay na naman siya. Namatay na napisa naman ng sabi nung ni San Pedro, pambira ka, lagi kitang reincarnate Pero this time, hindi ka na mamamatay. Anong ginawa sa kanya? Ang ginawa, pagbalik niya, naging napkin siya with wings. Buhay na buhay yun. Sumisip siya dito ko di ba? Tsaka may pakpak. Ang aga-aga, puro kakakalukan kay Ruel. Good morning kay Dre Ponce. Kay San Gabriel, kay Jason Abolencia, Jason Fernandez, at kay Johnny Del Cruz. So, Kuya Johnny Del Cruz, good morning. Chairman, At, miss ka na rin namin. Kamusta dyan ang erin ng barangay mo? Malinis ang barangay niya. Malinis na dyan. Tsaka disiplinado. Basta si Kuya Johnny kasi siya mismo nagwawalis Yan, di ba, hindi lang puro utos. Mismo. Tama. Diba? Hindi lang puro utos. Ganito, mando ng mando. Mando. Dapat pakita mo na ehemplo ka. Oo. Diba? Kaya yun ang ginagawa ni Chairman Johnny De La Cruz. Yan sa Quiapo area. Okay, basahin na natin Kuya Ruel ang mga piling balita nitong nagdaang linggo. Ito na nga, umabot na sa 3,044 insidente ng sunog ang naitala ngayong taon sa buong bansa. Ayon kay Bureau of Fire Prevention, Senior Inspector Gabriel Solano, Chief ng Community Relation ng BFP, mga napabayaang appliance daw, mga nagluluto, mga nagti-TikTok, mga nagpi-Facebook at nagchichismisan at iba pang kadalasan ng kapabayaan ng sunog. Nangunguna rito sa listahan ng pinagmulan ng sunog ang mga paninigarilyo raw na may 191 cases. Siguro kung saan tinatapon, di ba? Oo. Nangunguna rin sa listahan, susundan ito ng electrical ignition due to overloading na may 65 cases. At open flame from cooking na may 155 cases. Ito, loose connection na may 98 na kaso. At mga arsing, wiring, ito yung mga natatalupan na wire. Kanya, nakagat na nga ng daga. Na may 144 cases. Ngayong buwan ng Marso, ang Fire Prevention Month na nagpapaalala paulit-ulit sa publiko na mas ligtas na paraan sa pagsugpo ng sunog. Doble ingat ngayong, lalo na mainit ang panahon, di ba?
Ito, mga pesting umatake sa NAIA matapos ang bedbugs o surot na umatake sa mga upuan ng terminal, daga naman na napansin ng mga pasahero sa ating paliparang particular sa NAIA Terminal 2. Dahil dito, pinare-revisa ng MIA ang kontrata ng pest control ng paliparan na posibleng ikansela dahil muna sa kapabayaan sa kalinisan ng paliparan. Ang daga ay nakitang dumaan sa kisame na ikinatakot ng mga pasahero paalis sa NAIA Terminal 2. Mahabol yung daga. Ito sabi ni Captain Johnny De La Cruz, yun sabi niya, malis na malis daw. Tsaka ano raw kung yung rin, abang klase talaga si Kapitan 5 years. na drug free. Kumbaga talaga napakalinis yun nga, kung sa kalsada napakalinis daw. So Kapitan, pwede kahit humiga ka rin, hindi madudumihan yung puti mong damit Sabi nga, di ba? Sa Cleanliness is next to godliness. Kaya nga kahit na humiga ka rin sa kalsada, napakalinis daw nung kalsada dyan sa area ng Quiapo. Ayun kasi doon, alam mo, Kuya Ray, pag malinis, di ba, makikita mo yung kalinisan din ng tao. No? Ay yung hygiene talagang ibang klase. Makikita mo na reflection yun ng pagkatao mo. Saka mahiya ka Pag ang linis, magtatapon ka, nahiya ka Mahiya ka. Diba? Pag nakita mo kahit saan makalat. Pero yung mga walang yan, hindi mahiya yun. Kahit saan tapon. Basta, ako, minsan nasita ko pa nga. Nagtapon na ayaw niya na marumihan yung sasakyan niya, tinapon niya sa labas. Sabi ko, pare, huwag ka magtapon dyan. No, di ba? Pero yung kalsada, bababahaan naman yun, di ba? Tama. Samantalang, sinabi mo about mga pest sa NAIA. Ito naman, bagong PCG Commissioner pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Itinalaga ng Pangulo si Rogelio Quevedo bilang bagong commissioner ng PCGG o ng Presidential Commission on Good Government na maghahabol ng mga ill-gotten wealth ng pamilya Marcos. Pero, ayon kay Marcos Jr., hindi na daw usapin ngayon ng ill-gotten wealth kundi ang paghahabol sa mga kurakot sa gobyerno. Si Quevedo ay Corporate Council ng mga government corporation at financial institution sa gobyerno. Kabilang dito ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o yung PAGCOR. Samantalang mga e-bikes at e-tricycle bawal dumaan sa mga national roads sa Maynila. Ito ang napagkaisahan ng Metro Manila Council ayon kay MMDA Chairman Attorney Armando Artes. Narito ang mga lugar ng ban dumaan ng mga electric vehicles: Recto Avenue, President Quirino Avenue, Araneta Avenue, EDSA o Epifanio de los Santos Avenue, Katipunan Avenue, CP Garcia Avenue, Southeast Metro Manila Expressway, Ross Boulevard, Taft Avenue, South Luzon Expressway, Shaw Boulevard, Ortigas Avenue, Magsaysay Boulevard and Aurora Boulevard, Quezon Avenue, Commonwealth Avenue, A. Bonifacio Avenue, Rizal Avenue, Delpan, Marcos Highway, MacArthur Highway, Elliptical Road at Mindanao Avenue sa Quezon City. Meaning, wag na mag-e-bike kasi lahat bawal. Sabi ni Captain ni Chairman John De La Cruz, wala siyang barangay hall, Kuya Ruel, pero 5 years ang drug free yung kanyang barangay. Bibihira lang yan na ma-certify nga na drug free sa barangay. Kasi alam mo, pagka talagang meron kang free will talaga, di ba? Maski na wala kang opisina, magagawa mo yung trabaho mo Hindi dapat tanggalan na rin yung mga opisina ng mga alkalde na yan. Ang gaganda. Parang isang kaibigan natin konsyel, pinasok natin, ang ganda ng opisina, di ba? No? Maganda yung opisina niya, dalawa. Meron pa siyang conference room. Di ba ko nga nagsabi pagka malinis, mga, di ba? Yan ang ehemplo, ikaw talaga. Hindi, sabi ko malaki, iba yung malinis. Naku, eto na nga. After ng sabi, suspended. Pero 4 na reclamation project na sinuspende. Balik operasyon na ngayon sa Manila Bay. Ayon kay Philippine PRA Reclamation and Regulation Office Assistant General Manager John Leteral. Pinangalanan niya ang 4 na reclamation project na ito ay ang Philippine Fisheries Development Authority, na Botas Peace Ports Reclamation Project, ang Bacoor 90 hectares reclamation project na bahagi ng 320 hectares po yan, na bahagi ng 320 hectares na Bacoor Reclamation Development Project. Gayun din ang Nabotas 650 hectares reclamation project, at ang panghuli ay ang Manila Solar Reclamation Project. Ang Manila Solar ay nasa ilalim ng joint venture ng Manila Gold Coast Development Corporation
at ng local government ng Maynila. Na ang layunin umano raw ay maging isang modern smart city. Bakit ang Manila ba hindi modern at smart city? Hindi ito, pero kung smart baga medyo high-tech yung Ruel. Lahat ng kilos mo diyan, pati siyempre yung pangungutong, kailangan high-tech na rin, di ba? Yung digital na, maga. Digital. Hey, good morning, Mayor Lacuna. Gising ka na ba? Harapin mo ang Senado at Kongreso. Ito ang payo ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. kay embattled Pastor Apollo Quiboloy kaugnay sa kinakaharap na reklamo sa dalawang kapulungan. Ayon sa Pangulo, kung ang alibay ni Quiboloy na inosente siya sa mga binibintang sa kanya, dapat niyang harapin ang kanyang mga accusers. Si Quiboloy ay isang self-appointed son of God na naghaharap sa investigasyon sa Senado ng human trafficking, child abuse at molestation at iba pang at habang sa Kamara ay ang paglabag sa pangkisa ng kanyang television network na SMNI na ngayon ay nasa status ng indefinite suspension ng NTC. May pahula si Pastor Apollo Quiboloy. Ang sabi niya, meron makahula din kung siya meron siyang kung nasan daw siya, yung location niya, ay may mananalo rin ng 1,000 pesos. Irarapol din, gano'n. Kung saan daw kung yung location niya, makita raw, bibigyan din niya ng 1,000. Kung isang million yung yung... Kuya Ruel, sabi niya, pabuya sa kanya, $2 million baka na yun. Masyado yata tayong pinabara ni Pastor. 2 million sabi mo ang patong mo sa ulo, tapos papatula namin 1,000 mo. Di tuturo ko na lang. Meron pa ako $2 million. 1,000. Mga kalula-dula. Okay, so ang dating NTF LCAC spokesperson Lorraine Badoy, doktora to napatunayang guilty ng indirect contempt sa pag-red tagging sa isang West sa Maynila. Pinagbabayad ng Korte Suprema ng 30,000 piso si Badoy at binalayan na kapag naulit muli ay mas matinding parusa ang papataw dito. Ang kaso ay pinunente ni Senior Associate Justice Marvic Leonen. Kinatuwa ng Progressive Bloc sa Kamara ang desisyon ng High Tribunal na nila'y nagpapakita na ang pag-red tag ay isang malaking threat sa buhay ng isang inaakusahan. So, malinaw na yung desisyon ng Korte Suprema na yung pag-red tagging ay mali. Samantala nga, dating Pangulong Rodrigo Duterte biglang bawi sa akusasyong adik umano ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Duterte walang umano siyang sinasabi na lulong sa droga si PBBM. Anya, matanda na siya at baka patayin umano siya ng batang Marcos kung binanggit niya ito. Kumalma na rin ang dating Pangulo sa usapin ng secession o paghiwalay ng Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Magugunitang noong Enero sa isang rally sa Davao, tinawag niyang bangag ang Pangulong Marcos Jr. at anya nasa listahan ng PIDEA. Hindi kaya si Duterte ang adik? Paiba-iba sinasabi. Di ba? Ang gulo Di ba? Bigyan mo na. Ikaw naman. Siyempre, ako rin naman. Isa makakalimutin din. Pero yung sabihin mo in public, medyo, ganun ba? In public, tsaka kinuha ng lahat ng international news agency. And then sasabihin, natanda na ako. Mukhang, wangbo na lang ang bumoto talaga rito na hindi nag-iisip, di ba? Okay, ang balitang ito hatid sa inyo ng Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Okay. Good morning din kay Romel Kayabyab at kay Melinda Bolencia na ating mga sugid na tagapakinig. Paki-share, tong live episode namin ngayong March 2, 2024. Okay, ngayon rin sa ating pagbabalik 10:30 na po ng umaga, ang oras natin sa inyo ng siyempre nakalimutan natin ng Sopetec Appliances. Muntik natin makalimutan ng Sopetec Quality Beyond Limitation. Makakalimutan mo ba yan sa dami ng mga appliances? Ngayon, tag-init na. Oo. Kailangan mo ng mga electric fans. Diyan kaya bumili sa Sopetec. Okay, wag ko kayong alis sandali lang, babalik kami.
If you like listening to our stations, DZRJ 810 AM and RJFM 100.3, there's no excuse not to listen anywhere and wherever you want. Listen on your phone or computer anytime, anywhere in the world. Just download the app for free. How do you download? If you have an Android phone or tablet, go to Google Play Store. If you have an iPhone or iPad, go to Apple App Store. It's that simple. We have 3 streaming sites. Just type in TuneIn Radio or Radio Garden or Streema. That's STREEMA. Once the app is downloaded, type in and search for DZRJ. And now you can choose and enjoy DZRJ 810 AM and RJFM 100.3 anytime and anywhere. Hey, it's free. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sopitec Appliances, Boto Tires, Tob Colored Hair, Motoman Helmet and Accessories at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. Kayod ka ba? Kuya Roel, anong oras na? Ang at 10:33 na po ng umaga. Siyempre, ang oras na ito ay hatid sa inyo ng BTS. Blue top shirt. Yan, ang gaganda ng kulay niya na. At 100% cotton. Mabibili yan sa mga stores sa Binondo, Divisoria at siyempre sa Baclaran. Okay, ito, reaksyon natin, basahin na naman natin kahit sandali dahil sa dami na si ating suking si June Vicente. Sabi niya, parang yung mga sistema ng araw na puro surot. Ano to? Parang sinihan daw nung araw na puro surot. Oo, ang daming. Baka yung aalis, nanood muna sa sine tapos pumunta. Kaya kasurot. Hindi totoo yun, di ba? Titikit sa damit mo yan eh. Pag pumunta ka sa isang lugar, ayun, kakalat nga yun. Talaga, oo. Ito, sabi ni June Herrera, ang tanong ay kung isolated ba sa ating paliparan. Sagot po ay hindi. Kahit sa ibang bansa, meron din mga infestation ng mga oo, meron din eh. Sabi nga sa France daw meron din mga bugs eh. So, kaya siguro tingnan din talaga na ang bakal sa baka dumidikit din daw, pero mas matindi sa mga kahoy. Kaya yung mga bamboo na upuan doon sa may NAIA Terminal 2, tinanggal pati yun, tinanggal na, pinalitan daw ng bakal. Kung plastic na lang kaya, didikit din pa kaya. Kaso hindi hindi sisiksik durable lang naman kasi yun eh. Hindi durable ang plastic. Mamaya kasi lumulutong yan eh. Sa tagal yan, baka maaksidente yung mga pasero. Naupo, lalo na kung medyo overweight. Oo. To si Rick, dapat hindi magiging problema yan kung priority nila ang kalinisan. Kaya nga ako sinasabon na yung yung pest control nila dyan. Si Norma Romel, kaya sa amin hindi po talagang masidi na lang ang ginagampanan ng mga trabaho tungkulin nila ay walang ganyan daw. Si Ronald, hindi po kahit saan basta may may surot. Di naman. Ganun ba yun? Kaya di pwede yung palusot ng mga pinuno ng NAIA. Okay? Si Joseph Matigas, ang ating kaibigan, dapat consistent sa pag-check, inspect at ma-inspect ang buong NAIA complex. Tama. Si Joe Samor, sabi niya hindi isolated dahil hindi lang naman sa NAIA, meron ganyan sa ibang bansa. Meron din yan kahit dapat check daw araw-araw.
Si Santos Budjoy, yes, ibig sabihin lang yan, di narininis na mabuti ang amenities ng NAIA. Ang mahirap dito kung sumakay ka sa aeroplano, kati ka ng kati, no? Oo. Ang tindi kayang makagat ng surot ko yan, di ba? Tapos ang laki pa ng pantal niyan. Oo, sakit May yan walang talaga, sakit oo. kaya, kati ka ng kati, di ba? Oo. Nako, ang hirap po niyan. Lalo na sa mga kawikay, ang hirap kayang kunin yan, no? Sisiksik yan sa malalim na malalim, di ba? Iba ba yung sinasabing Korean bag? Pinapausukan. Iba yun, Iba yung Korean bag. Hindi, parang sa ano yun sa Kalapati yun Ito sabi nga, mukhang may pinariringgan tong si Jason Abulencia. Hindi, nagkulang po sila. Sabi daw, galing sa ibang bansa. Import ata parang agriculture products, puro import. Si Dre Ponce sabi, always disinfect the place. So, Irene C, hindi raw isolated cases. Umalis lagi to si Irene C, di ba? Pero nakagat na kaya si Irene C ng surot. Si Rambo Trinidad, sabi niya, depende siguro sa oras sa area ng paliparan. Pero ngayon na, bago nga yung daga, nakita nga raw, di ba? Na nakita, doon dumaan sa butas, no? O bago gusto ng daga, makalibre, maka-abroad. Kaya nga, no? Diba? Ayun, nakita ron na nag-viral na naman. So, Mahirap. Kalang araw, artista yung pinagsisigawan pala. Si Rat Bundan. Oo, kaya nga di ba sabi nga nila pinakagwapong insekto, mga ipis di ba? Kasi pag nakita niyo, pati lalaki nga tumitili. Kahit naman Kuya Ren, pumunta ka, pag gusto mo matawag na pogi, pumunta ka lang sa palengke, di ba? Di ba? Di ba? Kung gusto mo pabalik-balik, kapitbahay namin, pabalik-balik nga ng palengke. Bakit? Sarap kasi pakinggan. Pogi, dito ka na. Sa palengke lang yan, pumunta ka na. Kaya pala yung tao ko lagi pupunta ng palengke. Ba't ka pupunta? Gusto lang pala matawag na pogi. Ayun yun, kung gusto mo na tanungin ka ng mga gusto mo namang matanong, gusto mo kunyari, kasi punta ka ng 168, di ba? Di ba, sabi, sir, ano pong hanap nyo? Hanap sabi ko, naghanap po ako ng mapapangasawa, pwede ka ba? Hanap doon pala, sumagot pwede ako kasi mababa na daw sahod niya at pinatatakbo ng Chinese 150 lang buong araw, pambira na, nakatayo lang daw siya, 150 buong araw. Kaya tinanong ko nga yung sales lady, gusto mo lumakas sweldo mo, pahuli mo sa BID. Kung ano. May permit ba yan? Baka sabi nung amo niya, ako bigay na trabaho, gusto ikaw sweldo. In the kidding aside, yung ano ba na yung kay Jemboy, yung pinatay na 17-year-old na sana botas. Na isa lang yung nahatulan, di ba? Isa lang. Kaya sabi nga nung pamilya ng biktima, ganun lang pala ang buhay ng tao pag pinatay. Ang kulong ba lang 4 na taon Oo. 4 na taon. 4 to 6 years pero parang lumalabas na 4 years lang kasi parang nagsilbi na sila. Diba? Ano yun retroactive ba yun, Kuya Ruel? Diba? Kung nakulong ka ng mahigit na 2 taon, dadagdag na lang ito sa susunod mong diba? So, ibabawas pala. Kung 6 years, magiging 4 years na lang. Biruin mo, pumatay ka ng na in camouflage ka pa, Bulgir ka pa, pagkahabol mo pa ang kala mo ang terorista yung binabaril Hindi, tsaka yung pagkatapos mistaken lang pala di ba? Hindi tsaka di ba may parang protocol yan kunwari yung magnanakaw na baril mo, di ba? Parang SOP, dadali mo ngayon sa hospital yun. Tama. Ito di ba iniwan nila so hindi negligence yun, talagang intentional na Tsaka hindi nga dapat homicide yun, murder yun Oo, ang kasi dami nila di ba? Tapos iniwan mo, di ba? Umaawon iniwan mo, buhay pa. Kasi, dapat din naman sa ospital. So dapat meron din na liability sila ron. Liability. Bang yung kwento mga nila iba. ba't ang hirap kung tumalon dun Hindi, tsaka kung ikaw yung pulis. Kasi sabi mo, walang intention, nakatayo ka. Nakita mong, di ba, yung parang agaw buhay, wala sa kanila yun, official ka wala sa kanila naka-uniforme ka, di tulungan mo. Meron ba sa kanila yun bababa pa kami, pahirapan mo pa kami
kilos pa ba ang mga preso? Siyempre, hindi. Hindi, trabaho mo yan eh. Sinumpa mo yan eh. Di ba? You protect life. Kaya nga lives. dapat, ayun ang gawin nilang batas ko yung Ruel, na kapag ang mga nasa authority, o law enforcement man, o sino man, na nakagawa ng krimen, dapat one step Higher yung ano niya, yung penalty niya. Penalty niya. Oo, kunyari. Kung ang penalty nun kunyari, homicide 6 years lang, gawin mong doble, 12 years. Oo, dapat Oo, ganun. kasi law enforcer sila, di ba? Law enforcer ka, oo. Oo, Dapat yung mga ganun matinding batas. Ayun ang gawin na ng batas, kung hindi yung yung ano-anong batas, butas. yung mga pag na ano ka, pagka nasawi ka, merong libre. Ayun ang gawin Pag nila. wala kang ka-date, pwede kang maglibit pa. Kung ano-anong batas Pero yun sa tingin Wala ko, naman. di ba? Walang magawa. Kaya yun ang dapat ang kasi 'di ba ang daming abusadong pulis na nakikita na natin parang normal na lang, 'di ba? Si ganito nangutong, sige ito, pinasok, naalala mo doon sa may ano raw. Saan ba yan? Sa Cavite ba yan? O Bulacan, sa Pandi Bulacan, nakabonet daw. Oh, nakabonet yung tao. Kasi kilala ko doon sa lugar eh. Ikaw lang naman kilala, di dapat yung iba, tsaka nakabonet, dapat nga pag Di ba? Pagka talagang ganun, matatakot ka eh. papakilala ka pa muna. Ako si ganito, di ba? Kasi, hindi. Di ba, anong tawag doon? Yung anong law yun? Yung may tawag doon? Letter M yung di ko, nasa tip of my tongue. Parang Di ba, pagka hinuli mo the fruit of the poisonous tree. Kumbaga sa simula pa lang, mali na yung ginawa mo. Oo. Na pagpunta mo ro na nakabonet ka, hindi ka pa nagpakilala basta wala kang any badge, nakita mo yung doon sa Sambay, sa Mindanao, yung pumasok sa pawn shop. Nakapulis nga rin yun Naka-uniform ng pulis, di ba? Disarmahan yung mga security guard. Mali mo, talagang, di ba? Di ba yun? Naka-uniform yung mga pulis ito pa, what's more, na naka-bonnet ka, parang criminal yun, di ba? Kaya yung katwiran nun dahil magsisilbi lang ng warrant of arrest. Tsaka yung usapin ng pagka nag-warrant pala ako yung Ruel, yung person lang pala ang pupuntahan mo ron. Pag hindi pa siya hindi mo pwedeng pasukin, hindi man search warrant di ba? So hintayin mo dapat siya lumabas, gumawa ka ng paraan para mahuli yun. Hindi yung pupunta ka doon sa bahay. Yung sa Cavite, yung teacher, di ba? Di ba? Sinira nila yung bahay, pati mo. Pati yung mga motor, tinangay na rin. Binaklas na rin. Kaya dapat gano'n ang gawin yung batas na hindi lang triplihin nyo pa yung kung aggravating circumstances yun na why na doble yung parusa pagka law enforcer ang nagkakamali, di ba? For example, nanahimik yung tao, nagplant ka ng drugs. Matindi yun, Kuya Roy, diba, yung dapat plant of drugs. ang bita yung nagplant kasi biro mo, papatay mo yung tao na walang kasalanan, di ba? Kaya nga nakakalungkod dun sa tama nga. Inapel lang ngayon ng Department of Justice yung case na yun na bakit nga 4 to 6 years. Siguro may katwiran naman din si judge dun. Pero tingnan natin kasi homicide lang kasi hindi siya murder Kung murder yan, something 8 to 12 years. Kasi para alam mo sa ibang bansa, sige. may inatake. Tapos di ba siyempre maraming tao na doon. Tama-tama, nandoon ka rin, doktor ka, wala kang ginawa, at nakita sa CCTV na nandoon ka pero wala kang ginawa. Liability mo yun. Oo, may liability ka. Oo, maano ka, yung iba kayong lisensya baka mo sabihin niya, di naman ako duty ho kasi sir. Maski na. Di ba ang police ganun din, di ako duty. Hindi, kaya nga Tsaka kaya sabihin ng police, di ko naman jurisdiction sa kabila na yun. Ay nga pala, kalampagin pala natin yung sa Loton Police Station. Alam mo yun sa NPC, National Press Club. Pagpaakit ka ng Jones Bridge, di ba? May ginagawa rin ginagawa ni may napukpok pa nga ang hold up pa. Oo, nandun mismo. Sa paanan, may harang na yung Jones Bridge hindi ka na makatakbo sa kabila. So pag wala, kinuyog ka, 3 sila, 4 sila, wala. So walang pulis doon. Hindi, Kuya Roy, kaibigan din natin ng hepe dyan, si Major Bunda. Parang pangalan ni chairman doon, na sa kabilang side sa parang immigration yun, diba? Immigration may ibang sakop doon So pero kung dito sa side ka dumaan,
sakop niya at kalahati lang siguro ng Jones Bridge, no? Pero paparating dapat natin meron yan. doon laging Paparating pulis na yan. kasi alam mo, ang daming estudyante nagrereklamo Oo, doon. oo. Ako nga Oh. papunta ng immigration may Oh. lumapit sa akin Oh. Boss, ito, iPhone bago, wala tong ano. Oo, di ba? nga, Lagi bibenta ang ka na. dami. Dami, Wala nga akong pambayad dun eh. So, kawawa yung mga estudyanteng nanakawan noon, naisnasan. Ah. So, walang kapulis, pati nga doon sa round table eh. Doon sa may di ba, pagliko, round table. PLM. Oo, may nakita ko actual, talagang hiniinata, kinablot. Talaga? Wala akong makitang pulis eh. Oo. Kalampagin natin dyan si General Arnold Tomas Ibay, yung Ruel, na magkaroon ng police visibility doon sa Oo, kasi area mga niya. estudyante yan, di ba? Ay mabuti pa sa area ng Station 11 kay Colonel Roberto Mupas. May police visibility, di ba? Pati nga naninigarilyo hinuhuli nila Bawal naman talaga manigarilyo. Kaya nga, ibig sabihin, kita mo yun lang. Dito wala ko nakita. Bawal naman talaga manigarilyo in public eh. Oo Baka nga, di bawal nila, talaga. may batas Ibig yun. sabihin, nagtatrabaho, di ba? Oo. Pero pwede naman silang magpamanicure. Kaya pagpaganda ng, ng kilay o ng pinikmata. Pero malapit na magkaroon ng ano yan. Ng ano? Ng pagupitan. Saan yan? Sa Creative Nail Lash Salon. Soon to have parang hair salon na. Yan. Aba, nag-upgrade na. Nag-upgrade. Lahat na. tayo mag-upgrade. Pati nga yung Koto nag-upgrade. Tayo hindi. Okay, sa ating basahin natin iba pang reaction, Kuya Ruel, at nabanggit na ba natin si Tob? Si Tob nga pala, kamusta na si Tob? Tob, the overall color for Overall vanity for hair. colored hair. Yan po, at gusto nyo magpakulay, sabihin nyo lang sa mga piling-piling drugstore, may Tob hair color ho ba kayo? Ayan, napakaganda. Lahat ng klase ng pangkulay, meron sila. Except rainbow, siyempre. Kaya nga may sinulat daw, rainbow. Yung sa grade 2 ba yun? Yung test paper nila, may ganun, di ba? Ang nilagay daw doon, LGBTQ+. Hindi rainbow. Nakakalungkot naman yung gano'n, di ba? Kasi yung nakita doon di ba? Ano ba yung nakita nila doon, nung bata na yun? Nakakalito rin, no? Ay ngang sa ay paging doon sa Arellano University o yung last year yata nila na LMS. Ang sabi, nabasa ko yun mismo, Kuya Ruel, sa grade 2 yun, sabi, ano raw ang definition ng mahirap? Anong definition ng mahirap, Kuya Ruel? Ang mahirap eh. Mahirap din. Pambira ka naman, mahirap din ba? Pero yun definition na dapat Hindi, matingnan mahirap niya na. di ba, ano ba yan? Mahirap doon sa level Maraming ng klase buhay siguro, mo. in general, o yung sa trabaho mo. Di ba? So, ano sinasabi mo mahirap? Yun nga, yung definition dun sa Pag mahirap, walang pera, walang bahay, wala. Ganun. sa DepEd na curriculum, although sakop din man ng private yun, di ba? Itong Arellano University. Ano mo, nakakalungkot, no? Yung definition nila ng mahirap is patay gutom. Oo. Ba masakit naman yung patay gutom? Malalaman ng mga bata pag, ay mahirap, patay gutom. Ang sakit kaya nun, di ba? Patay gutom. Kaya dapat ma-check naman yung mga ganyang klaseng. Dapat mga less fortunate. Yan. Imbis na squatter, ngayon, hindi na bawal na squatter. di ba? Informal informal settlers. Papagandahin mo yan eh. At yung mga preso, di mo pwedeng mga preso yan. Oo. O personal deprived of liberty, of PDL. deprived liberty. So, dapat hindi. Kasi nakaka-degrade yun Meron nga, diba, yung isang nag-viral na nag-apply nag-i-intern diyan sa Diamond Hotel. Ano mo ba yan, Kuya Ruel? O nag-apply siya. Body shaming siya. Dati siya sabi na, taba nito, di ba? Binody shaming siya, sabi sa kanya, hindi ka pwede rito, dapat mag-reduce ka, overweight ka na. Na body shaming. Medyo ngayon sensitive ng mga ganung issue na hindi mo sila pwedeng sabihan gano'n na taba mo naman. Dapat mag-reduce ka. Hindi rin pala dahil isang part ng body shaming. At pagbubuli yun, Kuya Ruel. Kagaya, pangit daw ako eh. And tinawag sa akin, you're awesome.
Kaya kung lagi kang gano'n, pumunta ka lagi sa palengke. Yan. Oo nga, palengke, Pumunta ka sa oo. palengke ni Pogi-pogi. Aling Becca. Aling Becca, kamusta na? Hindi ka pa nagre-reply. Kamusta dyan sa Blooming Treat? Doon ka, ang dami ron. Tatawagin ka, Pogi. Oh, bili ako 5 kilong pusit. Ayan. 5 kilong salmon. di Ayan. ba? Hanapin nyo lang sa Blooming si Aling Becca kung gusto yung makamura. So, mapapamura kayo talaga sa mura. Okay, pasahin na natin ito, Kuya Ruel. Itong reaksyon na sinasabi natin, isolated cases lang ba itong mga bed bugs at mga rotten? Sabi ni Cielo, sabi niya, yes, isolated case lang naman daw yan. Dahil malinis naman daw at sa waiting area pa lang. Basahin natin itong si Joe Felipe, sabi niya, hindi naman siguro sa NIA may surot kahit sa ibang bansa. Oo nga, meron na nga sabi nila na may ganyang insidente. Okay, Kuya Ruel, sa oras na 10:51, iba pang issue, ito nga yung reclamation na buksan ulit, Nakalungkot, mawawala yung ating dati. Kalampagin mo yung tito mo, sabi niya, wala na rin siya nakitang dagat. Ngayon, dapat talagang totally tanggalin na yon. Hindi mo matatang kasi nalagay hindi na pa pala naman totally tapos eh. Ang laki ng sakop doon. 320 di ba? Sa Nabotas 650. Actually sa Nabotas, 320 hectares ng kabuuan noon eh. Yung 90 yung sinimulan pa lang. Ito 365 yung Pasay Harbor. Dapat may nauna na pala yung Pasay Harbor tsaka yung SM Prime Holding. Sino naman kaya to na, 'di ba? Nakakalungkot. So Ano ba ang chairman niya? Si dating anak ni Mel Lopez. Si Attorney Alex Lopez. Tingnan natin kung ano ba ang masasabi. Pero with supervision, under kasi ng Office of the President eh. Dapat ma-check nga talaga na, di ba, kung talaga nakakasira sa kapaligiran, ano naman, sabi nga, di ba, may kanta nga, kung ano nakakasira. Wala hindi naman masama. ka bang napapansin? Hindi yun. Haba na yun, Kuya Ruel. Ganun ba? Hindi naman masama ang pagunlad. Kung di makakasira sa kalikasan. Ayan. Nga pala, nangako tayo kay Sian, ha? Tagalog naman. Ikaw nga mag-compose Compose tayo, ha? Baka bukas padala ko na sa yung yung kinumpose mo. Kinumpose na. Sa oras na 10:52, ikaw, Kuya Roy. Sa tingin mo ba itong mga insidente na ito, ng mga bed, bugs, itong mga daga, mga sa sanitation ng isang gateway ng bansa, paliparan niya, dapat first impression last di ba? Ano bang sabi ko? Hindi. mo dyan. Sa tingin ko halos sa lahat naman ng lugar kasi siyempre, pangit man pakinggan, medyo mga tao baboy kasi, di ba, kung saan nagtatapon, minsan. So, siyempre, pag may mga pagkain, kung saan yung pagkain doon ng mga insects, yung kagaya ng rats. Tapos, siyempre, pupunta ka sa mga maduning lugar, sasabit sa mga pantalon mo, kaya natatransfer, kaya hindi rin mo masisisi yung in charge sa, yung pest control. Pero trabaho nila, mag-pest control. Pag hindi sila nag-pest control, hindi sila pest control. Kasi sobrang dami rin na, di ba, traffic, at saka lumalabas sa bansa, at saka gumagamit ng terminal. Siyempre hindi mo naman araw-araw 24 hours nakatutok ka. Pero okay, para sa akin hindi kasi nakakontrata ka, nakalagay doon. Linisin mo yung buong NAIA araw-araw dahil bayad ka di ba kundi kaya nga nag-iisip ngayon yung pamunuan ng Manila International Airport Authority BIA na i-revisit nila yung kontrata ng pest control nila. Parang di na pest control. Ilang bandaga nakita? Sa na-videohan pa lang isa pa lang naman. Isa pa lang mga anak bakit yung mga bakit yung mga nandoon na hindi ba? Bukod doon sa pest control, marami naman talagang peste rin yan. Di ba? Mga nang-escort, tsaka yung mga nangungoto, yung nilunong pa yung pera. Mas matindi yung daga.
Mas malaking daga. Kaya nga sabi, parang alibay na lang. Ginawa nilang alibay yan, surot. Tsaka yun, parang hindi mapansin na yung... Ganun ba? Ibig sabihin ginagawa. para yung focus ng mga Oo, doon na nandoon lang sa mga insekto. insekto. Doon nila sisihin. Kaya pala nakalagay peste. Hindi insekto. Hindi insekto. Baka pesa, di ba? Papasok pa lang. Di ba? Hihingan ka na ng ano. May bayad ba pag yung mga nagka-cart? Kuya, abutan mo na lang. Parang... Abutan mo. Hindi, may bayad data yung mga, may tawag dyan di ba? Porter. 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 May bayad ba yun? Hindi ko alam eh. Sabi ko, hindi ako nag-abroad eh. Wala tayong pera pang abroad. Baka may mag-sponsor. Yan. Ayan ba? Ayun. So, ganun nga, yung kalinisan doon, dapat na bukod doon sa kalinisan sa sanitation, kalinisan din yung ng mga tao Ay, nandun. alam ko na sino tatanungin mo. Sino yan? Siyempre sila Tita Carmen natin. At saka si Ate Irene. Galing lang sila sa Dubai. Sa Dubai ba? Oo. Kinuha nila yung award nila ng King's Herbal Supreme Capsule dahil halal registered na. Pag sinabing halal, ano ibig sabihin? Ibig sabihin quality talaga yan. At saka walang... Even sa mga kapatid nating Muslim, pwede na. Oo, pwede. At saka hindi lang basta-basta halal yan. No. Ang naghalal dyan is sa Dubai office pa. Si Prime. Yan. Baka pati si mga hari ron umiinom ng Yun King's nga Herbal kaya Supreme nga Capsule. yan, kita mo. Global Diba? Islamic Economy Appreciation Award. Yan. Okay. So, kahit saan, kahit sino pwede na uminom yan. Oo. Kahit alien. Pwede. Oo. Yung process niya na ginawa, talagang by, parang GMP by the book. Hindi yan basa-basa. Kasi, alam mo naman, maingat na yung may mga parang dugo o something, di ba, bawal. Eto, nabasa mo ba? Si Cayetano palang number 1 na absentee raw doon sa Senado. Out of 54 regular plenary session, 36 lang yung 36 lang siyang pumasok. Ganun? Di absentee. bagsak yan. Kasi dahil nung nag-aaral tayo, di ba, meron, maski na lahat pasado ka. At present ka lang. Hindi. Pasado ka nga lahat. Pero halos ilan yung absences mo, magsasummer ka rin. Ganun ba? Hindi, baliktad eh. Kung present ka naman, ganun ba? Kung absent ka, kung present ka naman, kahit baksa ka, present ka, pasado ka pa rin kasi pumapasok araw-araw. Mabuti pa si, ang kaibigan natin si DJ Bagaching, masipag pumasok yan. Kumbaga, first in siya, first out din niya si Konsyal. DJ Bagaching na Sampaloc, ng 4th District na Sampaloc. Biro mo, papasok siya, maga. May iwan din siya ron. Nag-alisa na yung mga kakonsyal, natitira pa siya ron. Yan ang mga talagang masisipag. Kasi tanong mo kung bakit. Bakit? Kasi yung opisina raw niya, dinadaga rin. Pero baka check na rin Pero ako nag-aaral ako talagang lagi. Mas maaga pa ako sa teacher. Talaga? Kasi ako taga para pumasa ako. Ako yung taga bitbit. Ma'am, ako na po yan. Tapos ako rin huli. Kasi ako magdadala sa faculty. Ganun ba? Kaya kaya nga ako laging pasado. So, ikaw pala ang teacher pet. Teacher pet ka. Ayan, sige ko siya. Bagaching first in, first out siya. Last out. Okay, Kuya Ruel. Naku, bumunot na tayo. Nakalimutan natin bumunot. Bumunot tayo ngayon ng 6 ba, Kuya Ruel? 6. 6. Okay, 6 na to. Okay, ang nanalo sa oras na 10:58 ay si Josa. Nanalo ng load. Si RX Barot. Si Ronald Tambaga. Okay. Pang-4 si Merlinda Bolencia. Pang-5 si Erin C. At ang pang-6 ay si Enrique Vista. Direct message nyo lang kami sa aming fanpage sa Double R sa Radyo Bandido. Pakipollow nyo na rin yung aming fanpage Double R sa Radyo Bandido. Kuyang Ruel. Yes, sa lahat naming listeners, huwag kayo magsasawa. Every Saturday, 10 to 11 a.m. po. Ayan po, dahil masayang kwentuhan, tapatan talaga. Napakasayo ngayong araw. Dapat goodbye lang tayo ngayong Sabado. Marso 2 na. Ruel, di ba? Ngayong buwan na to, maging maayos sana yung ang araw na to at maging ligtas sa lahat ng bagay na, di ba? Okay, maraming salamat. Hi, bye-bye. Hi, good morning, Binis. Happy weekend po sa lahat. Ang programang ito ay hinitid ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation. Tob, the overall vanity for colored hair. Auto Tires, to pursue tire excellence. Motoman helmet and accessories para sa safety mo to ng King's Herbal Supreme Capsule.
ang hari ng herbal. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.